Mario Hezonja nasa Cleveland Cavaliers na mga idol. Pinili niya ang Cavaliers kaysa sa Golden State Warriors. Bakit nga ba? Ang Golden State Warriors at ang Cavaliers ay ang naging mainit na mga team para makuha itong si Mario dahil nga ho nabigo silang makuha si LeBron James. Pero bakit nga ba sa Cavaliers? Well, ayon sa report, binigyan po ng mas malinaw na trabaho ng Cavaliers itong si Mario sa kanilang rotation. Ibig sabihin nun, pinangakuan siya na kahit na sasali siya sa isang contender na kupunan, ay tsak na magkakaroon siya ng solidong minuto bilang isang role player. Yung Golden State Warriors, meron din namang nakalaan para sa kanya pero walang kinumit ang Golden State Warriors na siya ba'y magkakaroon ng solidong trabaho sa kanilang rotation. Sa Warriors, pamalit siya sa mga na-injured na player. Kaya kung sakaling makakabalik na ang mga na-injured na ito, ay hindi na siya magkakaroon ng mataas na minuto o playing time. Sa Cavaliers, walang na-injured. Kaya tsak na yung kanyang trabaho, yung kanyang playing time ay mataas kahit na present silang lahat. Veteranong player mga idol itong si Mario Hezonja. Mayaman siya sa experience, makakabigay siya ng shooting sa Cavaliers at presensya sa looban. Napapansin sa ngayon itong ginagawa ng OKC Thunder sa kanilang mga karibal na mga kupunan sa kanilang conference. Alam nyo ba mga idol na ang lahat ng ito ay mayroong koneksyon yung ginawa ng Thunder sa pag-trade kay Wiggins at kay Lu Dort sa Atlanta Hawks? Eto ipapaliwanag ko. Sisimplihan lang natin. Binigyan po ng OKC Thunder ng offer sheet itong si Spencer Jones para mag-apply ng pressure sa off-season ng Denver Nuggets. Eto kasi, dahil importante sa Denver Nuggets itong si Spencer Jones ay mapipilitan po silang mag-match ng contract para siyempre matapatan yung offer ng OKC Thunder. Ngayon kung mas mataas yung kanilang offer kumpara sa Thunder, pipirma si Spencer Jones sa kanila at magpapalagay po yun sa kanila sa second apron. At kung sila ay nasa second apron na, kanilang masasign and trade na lamang si Peyton Watson na wala silang matatanggap na manlalaro bilang kapalit dahil sila ay nasa second apron na mga idol. At yung kupunan naman kung saan nila ipapadala si Peyton Watson ay yung team na makaka-absorb ng kanyang buong sweldo, ng kanyang buong kontrata na walang pinapadalang manlalaro. So definitely pinapahirapan dito ng Thunder ang front office nitong Denver Nuggets para mapilitan silang gumawa na ng move. Ibig sabihin nun, minamadali ng Thunder itong Nuggets, nag-a-apply ng pressure sa off-season. At yung sa Atlanta Hawks naman, sa pag-trade ng Thunder kay Wiggins at kay Lu Dort doon, nasa kanila na yung mga draft picks. At alam nyo ba, hawak ng Spurs ang mga draft picks na yon. Sa madaling salita, sa pagpapadala ng OKC Thunder kay Lu Dort at kay Wiggins sa Hawks na parehong magagaling, tataas yung kanilang chance na manalo. Ibig sabihin nun, the more nagaganda ang record ng Atlanta Hawks next season, the more nababagsak ang value ng draft picks ng Spurs sa Hawks. Ibig sabihin nun, mababa ang value na kanilang makukuha na draft pick mga idol. Grabe, sa madaling salita, sinasabotahe ng OKC Thunder ang Nuggets at ang San Antonio Spurs.